Hello, konnichiwa! Nakapag-recharge na tayo ng energy. Nagbihis na nga rin pala ako ng pantaas ko. Dahil bundok yung pupuntahan natin ngayon. Syempre dahil mataas na lugar yon, baka biglang lumamig. Mas okay na yung ready. Ang ganda pala dito sa Nakajima Koen. Kung marami lang talaga kaming oras lilibutin, sana natin to ng buo. Ang lawak din kasi talaga neto, tapos tahimik pa. Tsaka nga pala kung bakit kami dito dumaan. Hindi kasi tayo magdadensya papunta, kundi sasakay tayo dito sa Shideng. Yato, matatry ko na din sumakay dito. At nung pagkasakay ko, punuan pa, kaya tamang tayo muna. Nakakatuwa no, para siyang bus na train. Kasi mukhang din siya dito sa loob, pero yung daanan niya sa highway. Dito nga pala kami bababa sa Ropeway Iriguchi. Pwede din naman lakarin yung pupuntahan namin, o kaya sumakay na free shuttle bus. Pero dahil punuan na, sayang din kasi yung oras kung maghihintay pa kami ng next bus. Kaya ito, nilakad na lang namin. Napagod talaga ako neto kasi pataas yung daan. At eto na, after ilang minutes nakarating na rin tayo dito. Okay na rin na nilakad namin para experience. Ang next nating pupuntahan ay dito sa Mount Moiwa. At bago pa tayo makarating doon, syempre kailangan natin sumakay ng cable car. Tapos diretso na kami pumila. At ito nga pala yung fare nila for round trip. Tapos meron din silang tinatawag na season pass. Pero kasi kami nag-advance book na kami sa Klook. Tanoshimi na rin ako makita ang beautiful Sapporo. So from here sa Summit Station, sasakay tayo ng cable car papunta sa Middle Station. Hindi siya yung typical na cable car na pang ilang tao lang dahil spacious to. Kaya madami-dami din kami nakasakay dito. Nasa 4 minutes and 56 seconds nga yung biyahe bago makarating sa Middle Station. At ito nga, pataas na ng pataas. At unti-unti ko nang nakikitang napakagandang view ng Sapporo. Buti na lang talaga at nakisama yung panahon. Nabigyan talaga kami ng chance para mas ma-enjoy yung trip na to. At makalipas ang halos 5 minuto, nakarating na kami dito sa Middle Station. At kailangan namin bumaba para mag-norikay sa susunod na cable car. Kaya pipila kami ulit dito. At habang naghihintay nga sa jumbang namin, kinukulit ko na lang tong si Kento para hindi ako mainip. Pero hindi naman kami ganong katagal naghintay. Nakasakay na rin kami agad. Etong sumunod na cable car, mas maliit siya kesa kanina. At mabilis din kami nakarating dahil 1 minute and 45 seconds lang yung biyahe. At nung pagkadating namin dito, masasabi ko na lang talaga na worth it na pinuntahan namin to. Tingnan nyo naman yung napakagandang view ng Sapporo. Kitang-kita mo lahat. At hindi lang yan, dahil sa banda pa dito, makikita nyo naman yung napakagandang view ng Yama. Buti na lang din talaga at before sunset kami pumunta dito. Kaya naman makikita natin yung paglubog ng araw. At dahil tapos na yung sunset, hintayan naman natin yung view sa gabi. Total nandito na rin lang kami. I-try namin tong Love Padlock. Ang tagal ko na din kasing gustong gawin to. Noon napapanood ko lang to sa mga K-drama. Pero ngayon isa na ako sa makaka-experience. At sinulat ko na yung mga gusto kong isulat dito sa Love Padlock. At i-unlock ko muna gamit tong susi bago namin siya i-keep dito sa box. Grabe, na-excite na talaga ako sa mga oras na to. Hindi na talaga ako makapaghintay na ilagay dito. At heto na, ilalak na natin siya. Ang sarap pala talaga sa feeling gawin to. Babalikan talaga namin to sa susunod. Unti-unti na nga ding dumidilim at hinintay talaga namin para dito sa night view. Puno na ng mga ilaw yung Sapporo. Utsukushi, yan lang talaga yung masasabi ko. Kahit titigan ko pa magdamag, sino ba naman magsasawa sa ganitong kagandang view? Kiteyo katta. At hindi lang yan, may pinipilahan din sila dito na tinatawag na fortune bell or love bell. Kaya pumila na rin ako para ma-experience. Maya-maya din naisipan na rin naming umuwi. Ano ba naman ganitong kahaba yung pila hanggang sa labas? Kaya i-expect nyo na yan pag pumunta kayo dito. Lalo na pag na-timingan nyo na peak talaga na madaming tourists. At nung nakababa na kami, naisipan na namin mag-bus. Dahil napagod na rin talaga. Nawala na ng energy para lakarin. At syempre, sasakay ulit tayo dito sa Shideng. Dahil mula dito, meron ulit tayong pupuntahan. Kung naalala nyo na napuntahan namin itong Suzuki no kahapon, ganito yung itsura paggabi. Para siyang Kabukicho or Dotonbori yung ambience. Dahil dito yung nightlife district ng Sapporo. Tignan nyo naman ang pagpunta namin dito ng gabi. Buhay na buhay. Tapos medyo madami-dami din yung tao. Pero para sa akin, konti pa to. Kung ikukumpara mo to sa Kabukicho or Dotonbori, ewan ko nga lang pag Sapporo Snow Festival, baka dun na talaga maging crowded. Pero etong Ramen Yokocho talaga yung pinuntahan namin dito. Talagang isa din to sa pinupuntahan sa Suzuki no. Ang daming iba't ibang ramen shop na pwede nyong puntahan. At heto, tuwang-tuwa na naman ako. Gusto ko kasi yung mga ganitong lugar. At meron pa nga akong nakita dito. Etong owner ng ramen shop na to, ang asawa niya ay Pinay. Pero alam niyo ba, pagkakain kayo ng ramen at kung nahihirapan kayo mamili, para sa amin ni Kento, mas maganda talaga kumain sa mga luma na yung store at pinipilahan ng mga locals dahil
Dahil alam mo nang matik na masarap yon. Ang specialty nga pala nila dito ay Sapporo Miso Ramen. At gusto naming itry yung buttercorn. Tapos may pa-free pa silang itlog. Tapos ng pagka-serve, kinain ko na rin agad dahil gutom na talaga. Grabe, nodo mo kawaiteru. Hindi na rin ganong katagal naghintay at dumating na yung buttercorn miso ramen. Mitame at niyoy pa lang, medyo oishiso. At alam nyo, sabaw pa lang, napaka-rich, ang sarap. At nung naumpisan ko ng isubo tong ramen noodles, ay ang bukang bibig ko na naman is masarap. Sinet ko nga din pala to sa gyoza. Hindi lang serving ng ramen, pati rin pala yung gyoza nila may kalakihan. Kaya sulit na sulit mo talaga. For sure, pag alis mo talaga dito, busog na busog ka. Make sure lang talaga na wag ka babagal-bagal kumain dahil limited lang yung seat dito. Buti na lang din mula dito sa Susukino, pwedeng lakarin pabalik sa hotel. Kaya hanggang dito na lang muna. Yun lang, matane.